Bagong turtle na kapag na-takedown mo ay magsasabog ng gold. Zilong mas pinalakas. Unlimited shield kay Freya nagbabalik na. At iba pang mga hero adjustment sa advanced server. Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Umpisa na natin sa mga nabuff na hero. Una na dyan, si Zilong. Yung passive ni Zilong ay tinatawag na Dragon Fury. Ito yung tatlong sunod-sunod na attack. Ito yun oh. Dati kailangan mong mag-basic attack para magkaroon ka ng stack ng passive at yung pangatlong basic attack mo, yun yung magiging enhance. Pero sa paparting na patch, mapa-skill man or basic attack ang gamitin mo, magkakastack ka na ng passive. At hindi lang yan, tuwing gagana ang passive mo, mababawasan ang cooldown ng skill 1 at skill 2 mo ng 2 seconds. So kapag mabilis gumana ang passive mo, mabilis din ang cooldown ng skill 1 at skill 2 mo. Kaya lang tinanggal na yung effect na kapag naka-takedown ka ng kalaban gamit ang skill 2 ay mag-cooldown agad yung skill 2 mo. At hindi na rin lalakas ang atake ni Zilong kapag 50% pababa ang HP ng kalaban. Tinanggal na yung effect na yun. Pero huwag kang mag-alala dahil pinalaki naman ang physical attack growth niya. Kaya mas malakas na siya sa late game. Kaya lang binawasan ng konti ang kanyang attack speed. Dito naman tayo kay Freya dahil maraming nagrereklamo sa kanyang bagong revamp. Binalik nila ang shield ng kanyang skill 2. Tuwing ikaw ay nag-i-skill 2 magkaka-shield ka na nag-i-stack ng 3 beses. Unli shield na naman para kay Freya. Tinanggal na nga lang yung shield na naibibigay ng kanyang skill 1. Pero mas pinatagal naman ang knock-up effect nito. 0.4 to 0.6 second. Mas pinalakas din ang susunod na basic attack ni Freya pagkatapos niyang mag-skill 2 or magamit yung Sacred Orb. Pero bilang kapalit naman ng mga ito, wala na yung damage reduction kapag ikaw ay nag-ultimate at wala na rin yung HP recovery habang naka-ultimate form ka. Pero para sa akin okay lang yun para hindi ka na ultimate dependent kasi meron ka ng shield at sustainability doon sa iyong skill 2. Si Lilia naman mas pinalayo ang range ng skill 1 at skill 2. Kapag tinamaan ng skill 1 mo yung skill 2 mo, mas pinalaki na rin yung range ng bilog nito. Ito nga pala ang side-by-side comparison. Magandang patch to para kay Lilia. Si Estes na buff din. Nadoble ang hybrid defense na kayang ibigay na Estes kapag nag-ultimate ka tapos nag-skill 1 ka sa kakampi. Kaya mas kukunat na yung kakampi mo na malalagyan mo ng skill 1. Pero para mabalance ito, binawasan nila yung instant healing ng skill 1. Pero mas pinalakas naman yung sustained healing nito. Kapag mas malaki din ang magic power mo, mas magiging malaki din yung self-healing ng ultimate mo. Kita nyo, puno agad yung buhay ko. Ang maganda pa dito, kapag malaki ang extra attack ng kakampi mo, mas malaki din ang heal na kayang maibigay sa kanya. And kung makikita nyo dito, mas malaki yung heal na naibigay ko doon sa Granger kaysa doon sa Gatot. Ibig sabihin, mas malaki na ang maibibigay mong heal sa mga mas malalambot na kakampi. Dito naman tayo kay Barats, yung cooldown ng kanyang ultimate ay nasa 50 seconds. Pero pag hindi tumama ang ultimate mo, mababawasan ng kalahati ang cooldown nito. Kaya 25 seconds na lang. Ganun din ang mangyayari kapag kinancel mo yung ultimate mo. At ang maganda pa dito, kapag tumama ang ultimate mo sa kalaban, automatic 10 stack agad ang makukuha mo. Pero bilang kapalit naman ito, kapag ikaw ay na-takedown, pagkabuhay mo, hindi ka na agad 10 stack. Si Hilda na buff, inayos daw nila yung issue na ini-ignore ni Hilda yung physical depth ng kalaban kapag gumagamit ka ng enhanced basic attack. Pero bilang kapalit nito, pinalakas naman ang damage niya. Yung overall damage ng kanyang passive mas lumakas na. Mas pinalakas din si Aurora. Dati kapag nag-ultimate siya, mas magiging matagal yung crowd control sa kalaban kapag mataas ang kanyang magic power. Pero ngayon hindi lang sa ultimate niya ito gumagana. Pati sa kanyang skill 2 nag-a-apply na ito. Mas mataas na magic power, mas matagal na crowd control para kay Aurora. Sa adjusted hero naman tayo, nandyan na si Rafaela, binabalik na yung kanyang healing for everyone. Nung nakaraang patch kasi, healing for only one na lang eh. Sa mga na-nerf na hero naman tayo, una na dyan si Lancelot, dinagdagan ang cooldown ng kanyang skill 2. Si Kimi naman, pinahina sa early to mid game. Pinahina yung damage ng kanyang basic attack at enhanced basic attack. Pero kapag nagka-item ka na, mas malaki na yung makukuha mong attack effects mula dito. Ginawa nila ito para maging mahina si Kimi sa early to mid, pero okay pa rin at usable pa rin sa late game. Yung skill 2 naman niya, dinagdagan ang cooldown sa early hanggang late game.
Dito naman tayo sa mga battlefield adjustment. May bago nga na Golden Turtle, kung saan kapag kayo ang nakakuha ng turtle, magsasabog ito ng gold. Take note, napakaraming gold na pwede nyong kunin ng mga kakampi mo. Hindi mo ito kayang kunin mag-isa kasi nawawala agad. Kailangan talaga may kasama ka para ma-maximize nyo yung gold na binibigay ng turtle. Bawat coin ay 10 gold ang naibibigay. So ginawa ito ni ML para tulungan ka naman ng mga kakampi mo kapag nagtuturtle ka. Yung iba kasi talagang walang pake, nagtuturtle na nga yung jungler, hindi pa pumupunta dun. Kapag kalaban mo ang nakakuha ng turtle, hindi mo makikita yung mga gold na ilalabas nito. Para lang talaga ito sa team na makakakuha ng turtle. So anong masabi nyo tungkol sa mga paparting na patch na ito? Yun lamang for this video. Maraming salamat sa panonood and to God be the glory.